I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 175. Ako. Hindi alam ni Jimmy Tan kung ano ang isasagot. Matapos ang mahabang pagpipigil, hindi na niya napigilan at nambara, ikaw na bata, anong karapatan mong pagtawanan ako? Kahit mas bata ako sa iyo, hindi ibig sabihin ay mas mababa na ako sa iyo pagdating sa kakayahan at lakas. Mahinahon man ang tono ni Kenneth Wu, may halong kumpiyansa at autoridad ang bawat salita niya. Huwag kang magmalinis. Kung may lakas ka ng loob, subukan mong kausapin si Tony Son. Siguradong matutuwa si Mr. Son na makipag-usap sa akin. Pa! Lumura si Jimmy Tan sa lupa at sinabing puno ng panghahamak, talagang hindi mo alam ang laki ng mundo. Sigurado akong hindi ka man lang titingnan ni Mr. Son. Tingnan mo na lang. Matapos sabihin ito ni Kenneth Wu, mabilis siyang naglakad patungo kay Tony Son sa gitna ng karamihan. Titingnan ko kung paano ka mapapahiya. Bulong ni Jimmy Tan, tila naghihintay ng magandang palabas. Isang batang tulad ni Kenneth Wu na walang pangalan o impluwensya, siguradong hindi ito papansinin. Hoy, Kenneth. Ayaw ni Tio Jeff Leo na mapahiya si Kenneth Wu. Gusto sana niyang pigilan ito, ngunit huli na ang lahat, kaya wala na siyang nagawa kundi panoorin si Kenneth Wu na sumiksik sa karamihan. Sa harap ng lahat, sumiksik si Kenneth Wu at mabilis na lumapit para batiin si Tony Son, Mr. Son, nagkita tayo ulit. Ah, ikaw pala ang batang iyan. Biglang nagbago ang dating pakikitungo ni Tony Son. Kusa niyang hinawakan ang braso ni Kenneth Wu at magiliw na sinabi, hindi ko inakalang narito ka rin sa piging na ito. Talagang tadhana ang nagtatagpo sa atin. Nagulat ang lahat ng mga panauhin. Hindi nila inakalang ang binatang nasa harap nila ay may ganoon kalapit na ugnayan kay Mr. Son, talagang nakakagulat. Hindi mapigilan ng mga panauhin ang pagbulungan, nagtatanong kung sino ba talaga si Kenneth Wu at paano niya napapayag si Tony Son na ibaba ang sarili at batiin siya ng may ngiti. Kahit si Tio Jeff Leo ay lihim na namangha. Nang makita niyang nagtatawanan at nagkukwentuhan sina Kenneth Wu at Tony Son, namangha siya ng husto. Talagang hindi inaasahan. Hindi niya akalaing kilala ni Kenneth Wu ang tanyag na pinuno ng industriya ng real estate, at lalong hindi niya inakalang ganoon sila kalapit sa isa't isa. Hindi pa niya nakikita noon, pero ang batang si Kenneth Wu ay magaling talagang makitungo, at nakakakilala pa kahit sa mga ganitong makapangyarihang tao. Kasabay nito, lihim din siyang natutuwa. Napakagandang balita para sa kanya na makakilala ng ganitong malaking negosyante sa real estate. Makikilala niya si Mr. Son sa pamamagitan ni Kenneth, at makakakuha siya ng malalaking proyekto sa hinaharap, napakalaking tulong nito sa kumpanya. Si Jimmy Tan naman ang pinakagulat sa lahat. Hindi niya kailanman naiisip na ang batang akala niya ay walang kwenta ay may ugnayan pala talaga kay Tony Son. At base sa nakikita niya, hindi karaniwan ang ugnayan ng dalawa. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang makilala ng ganitong payak at simpleng bata ang isang malaking boss tulad ni Tony Son. Siya at si Tio Jeff Leo, na parehong may-ari ng negosyo sa real estate, ay hindi man lang pinansin ni Mr. Son, pero si Kenneth Wu na halos hindi kilala ay siya pang kinausap ng matanda. Dahil dito, labis siyang nakaramdam ng inggit at sama ng loob. Ngunit nasa harap na niya ang katotohanan, kaya wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Sa harap ng lahat, nagkukwentuhan ng hayagan sina Kenneth Wu at Tony Son. Ang paksa ng kanilang usapan ay tungkol sa paglalaro ng chess. Matapos ang ilang palitan ng salita, hindi nakapidyo si Tony Son at nagtanong, Kenneth, ano ang masasabi mo sa pagdalo sa ganitong uri ng piging para sa industriya ng real estate? Dumating ako kasama ang isang kaibigan. Biglang naalala ni Kenneth Wu si Tio Jeff Leo, kaya mabilis siyang lumapit at ipinakilala ito sa matanda. Si Tio Jeff Liu po, kaibigan ko, at isa ring negosyante sa real estate. Magandang araw sa iyo, Boss Jeff. Nang malaman niyang kaibigan ito ni Kenneth Wu, agad na naging magiliw si Tony Son at kusa itong inabutan ng kamay para batiin. Bahagyang namangha si Tio Jeff Liu habang hawak ang kamay ni Tony Son at nakangiting sinabi, isang malaking karangalan po na makilala kayo, Mr. Son. Dahil kaibigan ka ni Kenneth, kaibigan na rin kita, huwag kang mahiya. Iwi na siwas ni Tony Son ang kamay at nakangiting sinabi. Maraming salamat po, Mr. Son. Walang tigil sa pagpapasalamat si Tio Jeff Leo. Sa pagkakataong ito, dahil sa tulong ni Kenneth Wu, nakilala niya si Mr. Son. Napakalaking bagay nito para sa kanya. Kung may kailangan ka o gusto mong ipagawa, sabihin mo lang. Hinawakan ni Tony Son ang kanyang baston at ngumiti ng may pagiging matanda. Nagkataon po na may hihilingin sana ako. Sige, sabihin mo.
Gusto po sana ng aming kumpanya na kunin ang proyektong paggawa ng ZinTND sa ilalim ng inyong kumpanya. Madali lang iyan. Iwinasiwas muli ni Tony Son ang kamay, pagkatapos ay inutusan ang kanyang kasunod, ihanda mo ang kontrata at ibigay mo na ngayon ang proyektong ZinTND kay Boss Jeff. Maraming salamat po, Mr. Son. Labis na nagalak si Tio Jeff Leo at yumuko ng paulit-ulit bilang pasasalamat. Hindi niya inakalang papayag agad ang matanda sa kontrata para sa ZinTND. Siyempre, lahat ng ito ay dahil kay Kenneth Wu. Malinaw na pinapaborin lang ni Mr. Son si Kenneth. May iba pa ba? Tanong ni Tony Son habang nakangiti. Wala na po. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Kenneth at ipapunta mo siya sa akin. Matapos sabihin ito ni Tony Son, lumingon siya kay Kenneth Wu. Bata, kapag may oras ka, samahan mo akong maglaro ng CES balang araw. May ilan pa akong pupuntahang panauhin, magsaya ka muna kasama ang iyong kaibigan. Mag-ingat po kayo. Akmang aabutan sana ni Kenneth Wu si Tony Son para tulungan, ngunit tumanggi ito, magsaya ka na lang dito kasama sila, huwag mo na akong intindihin. Hahanapin kita sa ibang araw. Matapos sabihin ito, mabilis na siyang umalis habang hawak ang kanyang baston. Nang makaalis na si Tony Son, hindi na napigilan ni Tio Jeff Leo ang kanyang tuwa, napakahusay mo talaga, nakakilala ka pa ng ganitong malaking boss sa real estate. Hindi ko rin po inaasahan ang pangyayaring iyon. Hindi naman talaga sinadya ni Kenneth Wu na humingi ng pabor kay Mr. Son, nagkataon lang talaga. Kenneth, sabihin mo nga sa akin, paano mo nakilala si Mr. Son? Nagkataon lang po. Nakilala ko po si Mr. Son sa pamamagitan ni Bernie Tao. Maikling ikinwento ni Kenneth Wu ang nangyari. Matapos marinig ang kwento, lalo pang namangha si Tio Jeff Leo, napakahusay mo talaga, hindi ko inakalang kilala mo rin si Profesor Tao. Nakadalo po ako sa lektura ni Profesor Tao sa Lu University noon, at marahil dahil maganda ang naging pagganap ko, naalala po niya ako agad. Napakahusay mo talaga. Itinaas ni Tio Jeff Leo ang kanyang hinlalaki at hindi napigil ang purihin siya, napakahusay mo na talagang makitungo ngayon, higit ka pa sa akin. Napupurihan niyo po ako, Tio Jeff. Hindi po ako makakapantay sa inyo, pagkatapos ng lahat, mas may karanasan na po kayo. Sinisiraan mo ba ako o pinupuri? Siyempre po, pinupuri ko kayo. Ikaw talagang bata ka. Napangiti na lang si Tio Jeff Leo at umiling nang makita niyang papalapit ang kalihim ni Tony Son na may dalang kontrata. Mabilis na kinuha ni Tio Jeff Leo ang kontrata at nakitang para ito sa proyektong ZinTND na nilagdaan na mismo ni Mr. Son. Nang makuha ang kontrata, labis ang tuwa ni Tio Jeff Leo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalaking proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng kontrata ay nangangahulugang panalo na siya laban kay Jimmy Tan sa kanilang postahan. Boss Jimmy, natalo ka na. Inilapag ni Tio Jeff Leo ang kontrata sa harap ni Jimmy Tan at nakangiting sinabi, tulad ng kasunduan, ano pa ang sasabihin mo? Wala na akong sasabihin. Sa puntong ito, wala nang nagawa si Jimmy Tan kundi tanggapin ang pagkatalo. Akala niya noong una ay walang kwenta si Kenneth Wu, ngunit kabaligtaran pala ang nangyari. Sa huli, tinulungan pa nito si Tio Jeff Leo na makakuha ng napakalaking proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ayon sa ating kasunduan, hindi ba dapat ay tumatahol ka na ngayon? Paalala ni Tio Jeff Leo kay Jimmy Tan bilang nagwagi. Nagngingit-ngit si Jimmy Tan, habang pilit na pinipilit ang isang ngiting puno ng hiya sa kanyang mukha. Tio Jeff, biro lang yan noong una, huwag mo namang seryosohin. Siya ang pinuno ng Yiming Group. Kahit paano ay nasa mataas na posisyon siya, kaya talagang nakakahiya kung matututo pa siyang tumahol sa harap nilang dalawa. Kaya ba sinusubukan mong ipagkait at ipahiya ang usapan? Naging matigas at hindi na magandang tingnan ang mukha ni Tio Jeff Leo. Ano ba ang pinagsasabi mo riyan? Bago tayo nagtalo at nagsugal laban sa isa't isa, nagkasundo tayo na kung sino ang matalo ay matututong tumahol. Tama ba ang taya? Anong taya? Kailan pa ako tumaya sa iyo? Maring itinanggi at ayaw aminin ni Jimmy Tan. Wala naman daw itong ebidensya, at walang ibang kinalaman o saksi ang kabilang panig. Ikaw talaga. Nagdilim ang mukha ni Tio Jeff Leo, at galit na galit niyang sinabi, hindi pa ako nakakita ng taong kasing gago mo, napakawalan mo talaga. Tio Jeff, masyado ka pang maingay kapag nakikipagharap sa akin. Iwinasiwas ni Jimmy Tan ang kanyang Amerikana at itinaas ang ulo na parang tagumpay na ang nasa kamay. Ikaw. Akmang magmumura pa sana si Tio Jeff Leo, ngunit pinigilan siya ni Kenneth Wu. Tio Jeff, huwag na po kayong magalit.
Alam ko na kasing magkakaganito siya, kaya naitala ko na sa cellphone ko ang usapan ninyo tungkol sa pastahan. Pagkatapos sabihin ito, inilabas niya agad ang telepono mula sa kanyang bulsa. Magaling. Nang malaman niyang may hawak na recording si Kenneth Wu, lalo pang lumakas ang loob ni Tio Jeff Leo. Itinuro niya ang ilong ni Jimmy Tan at nagbanta, ngayon, wala ka ng kawala, sisiraan kita ng husto. Sino ang tinatakot mo riyan? Kumunat ang noo ni Jimmy Tan, nagkunwaring hindi sumasang-ayon, at sinabing, hindi ako naniniwalang may hawak na recording ang batang ito. Sa totoo lang, wala siyang katiyakan sa kanyang puso, hindi niya alam kung totoo ngang may nakuha itong recording. Kayo po ang bahala kung maniwala kayo o hindi. Hayaan ninyong marinig din ng lahat. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, itinaas niya ang kanyang telepono at malakas na sinabi sa mga panauhin, may hawak akong recording ng kasunduan ni Jimmy Tan. Gusto niyo bang pakinggan? Oo naman. Ipakita mo na. Nang marinig nilang may ibabalita at chismis na patunay, marami ang nagtipon upang manood at makisaya. Dahil gusto ng lahat na makinig, sige, pakinggan na natin. Pagkatapos sabihin ito, binuksan ni Kenneth Wu ang recording sa harap ng lahat. Pawis na sa kaba ang noo ni Jimmy Tan, at hindi biro ang makitang ganito ang ginagawa ni Kenneth Wu. Kapag pinatugtog ang recording, tuluyan siyang masisira, at magiging isang nakamamatay na dagok ito sa kanyang kumpanya. Nang akmang patutugtugin na sana ni Kenneth Wu ang recording, dali-daling sumigaw si Jimmy Tan sa kritikal na sandali. May sasabihin pa po ba kayo, Boss Jimmy? Inalog ni Kenneth Wu ang kanyang telepono at ngumiti sa kanya. Aamin na ako. Aamin na ako. Nagngingit-ngit si Jimmy Tan sa galit at pabulong na sinabi, handa akong tumyupad sa taya. Maghanap tayo ng lugar na walang ibang tao roon. Tutuperin ko ang pangako ko. Mabuti naman kung ganoon. Tumango si Kenneth Wu, ibinaba ang telepono, at sinabi sa mga panauhin, kalma lang po kayong lahat, may ibang usapan lang kami, kwentuhan na lang po mamaya. Pagkatapos sabihin ito, nauna siyang lumabas at lumayo sa karamihan. Sumunod naman agad sina Tio Jeff Leo at Jimmy Tan. Lumayo silang tatlo sa mga bisita at naglakad papunta sa isang liblib na bahagi malapit sa mga palikuran. Humarap si Kenneth Wu kay Jimmy Tan at sinabi, Boss Jimmy, dahil tanggap niyo na ang pagkatalo, sige na po, tumahol na kayo. Pagkatapos kong gawin iyan, kailangan mong burahin ang recording. Hindi pa rin nakakalimot si Jimmy Tan na ibigay ang kondisyong ito. Walang problema po, simulan na natin. Sige na nga. Lumingon si Jimmy Tan at sinuri ang paligid upang siguraduhing walang nakakakita, saka mabilis na isinara at nilock ang pinto ng palikuran. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses at tumahol ng 3 beses. Wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Kapag hindi niya ito ginawa at kumalat ang recording, lalo lang siyang mapapahiya sa publiko. Mas mabuti nang sa harap lang ni Tio Jeff Leo at Kenneth Wu siya magmukhang tanga, kaysa sa harap ng marami. Bukod dito, hindi lang ang kanyang sarili ang mapapahiya, takot din siyang masira ang pangalan ng kumpanya at pagtawanan siya ng kanyang mga empleyado. Hahaha. Pagkatapos matutong tumahol ni Jimmy Tan, hindi na napigilan ni Tio Jeff Leo ang malakas na pagtawa. Pagkatapos ay itinaas pa niya ang kanyang hinlalaki at sinabi, Jimmy Tan, ang galing mo naman, talagang parang aso ang pagtatahol mo. Matandang Leo, ikaw talaga. Namutla at namula sa galit ang mukha ni Jimmy Tan. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa harap ni Tio Jeff Leo. Sa tuwing nagtatalo sila ay hindi siya nagpapatalo, hindi niya inakalang sa pagkakataong ito ay matatalo siya dahil kay Kenneth Wu. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang pinipigil ang matinding galit, at sinabi kay Kenneth Wu, nagawa ko na ang pangako ko. Ngayon, hindi ba dapat burahin mo na ang recording? Pasensya na po, parang bingi yata ako, hindi ko narinig. Nagkunwari si Kenneth Wu na walang naintindihan at sadyang pinahaba pa ang usapan. Ikaw. Umatungal ang ugat sa leeg ni Jimmy Tan. Gustong-gusto niyang sugurin at bugbugin ang batang ito para maibsan ang kanyang puot. Boss Jimmy, mas malakas nga po pala. Tumahol pa kayo ng ilang beses para marinig namin ng maayos. Nako, napakasama mo talaga. Tinitigan siya ng masama ni Jimmy Tan, ngunit wala ring nagawa kundi tumahol ulit ng 3 beses. Kailangan muna niyang mabura ang recording, kapag kumalat pa ito, tiyak na magiging malaking sakuna ito para sa kanya. Hahaha. Ang galing talaga. Sabay na nagtawanan sina Tio Jeff Leo at Kenneth Wu nang marinig ang pagtatahol. Dahil sa tawa nila, lalo pang namula sa hiya at galit si Jimmy Tan. Matapos magtiis ng matagal, muli siyang nagsalita, tumahol na ako ng maayos. Kaya burahin mo na agad ang recording. Anong recording po? Tanong ni Kenneth Wu na parang naguguluhan.
Huwag mo akong lokohin. Yung recording ng usapan natin kanina, burahin mo na. Wala naman pong recording. Iwinasiwas ni Kenneth Wu ang kanyang telepono at nakangiting sinabi, hindi ko naman po pala pinindot ang record kanina. Wala talagang naitala. Ikaw. Halos tumalon sa galit si Jimmy Tan, napakawalan mo. Pinaglaruan mo talaga ako. Ang tanga mo naman po talaga, huwag po kayong magalit. Loko-loko ka. Pagbabayaran mo ito. Sumugod si Jimmy Tan kay Kenneth Wu na parang asong baliw, handang manakit gamit ang kanyang mga ngipin at kuko. Isipin mo na lang ang galit ng pinuno ng tanyag na Yiming Group, pinaglaruan siyang parang bata ng isang simpleng binata. Sandali po, huwag po kayong magmadali. Itinaas ulit ni Kenneth Wu ang kanyang telepono at nagbanta, totoo ngang walang recording ng usapan kanina, pero ang pagtatahol niyo po ngayon. Naitala ko na. Huwag mo na akong lokohin. Nadaya na siya ng minsan, kaya hindi na siya agad maniniwala ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo ngayon. Narito talaga ang recording ng pagtatahol nyo. Kung ayaw nyong maniwala, pakinggan nyo. Pagkatapos sabihin ito, pinindot niya ang telepono. Tunay ngang narinig ang malinaw na pagtatahol ni Jimmy Tan sa recording. Nang marinig ito, halos mabigla sa galit si Jimmy Tan, ikaw. Anong gusto mong gawin? Pinaglaruan na siya ng una, at ngayon ay may hawak pang ebidensya ng kahihiyan niya. Napakalalim ng plano ng batang ito, halos imposibleng hindi siya mapagtagumpayan nito. Ang recording na ito ay nabibili ng 1,000,000. Hindi ko lang po alam kung may bibili nito, sabi ni Kenneth Wu habang nakangiti sa kanyang telepono. Akin na iyan. Agad na sumingit si Tio Jeff Leo, Kenneth, magbabayad ako ng 1,000,000 para mabili ko ang recording na iyan. Kapag nakuha niya ito, magiging hawak na niya si Jimmy Tan at ganap na niyang makokontrol. 2,000,000 naman. Hindi hahayaang mapunta ito kay Tio Jeff Leo, kaya agad na itinaas ni Jimmy Tan ang presyo. 3,000,000, dagdag pa ni Tio Jeff Leo. 4,000,000. Hindi nagpakita ng kahinaan si Jimmy Tan. 5,000,000. 6,000,000. 7,000,000. Ganyan ang naging takbo ng pagtataasan ng presyo ni na Jimmy Tan at Tio Jeff Leo sa loob ng palikuran, kapwa nagnanais na mabili ang recording ng pagtatahol. Sa huli, umabot na sa 10,000,000 ang iniaalok ng dalawa. 10,000,000. Napakadiin ng pagkakasabi ni Jimmy Tan habang nagngingit-ngit ang mga ngipin. Itinaas niya ang presyo sa ganyang kataas na halaga, tanging para hindi mapunta kay Tio Jeff Leo ang video ng kanyang kahihiyan. Sige po. Nang marinig ang alok na 10,000,000, bahagyang ngumiti si Kenneth Wu at matatag na tinanggap ang kasunduan. Naku, para lang sa isang recording, pipilitin mo akong magbayad ng 10,000,000. Napakasuklam-suklam mo. Kahit siya na ang nakakuha nito, hindi pa rin mawala ang sama ng loob ni Jimmy Tan. Hindi naman malaking halaga ang 10,000,000 para sa kanya, pero hindi rin ito biro. Nakakainis isiping ibibigay niya ito kay Kenneth Wu nang walang makabuluhang kapalit. Boss Jimmy? Kung sa tingin niyo po ay mahal iyan, hindi niyo naman kailangang bilhin. Hindi ko po kayo pinipilit. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod na si Kenneth Wu at nagkunwaring aalis na. Dali-daling natakot si Jimmy Tan kaya agad siyang sumugod para pigilan ito, sige, bibilhin ko. Bibilhin ko kahit gaano pa iyan kalaki. Pagkasabi nito, kinuha niya ang tseke mula sa kanyang bulsa, isinulat ang halagang 10,000,000, at iniabot ito kay Kenneth Wu. Kung ganoon po, tatanggapin ko na. Kinuha ni Kenneth Wu ang tseke at nakangiting sinabi, napakamahalaga naman talaga ng video niyo po, Boss Jimmy, habang natututo kayong tumahol. Tigilan mo na ang mga salitang iyan. Dali, burahin mo na ang recording na iyan. Sige po, buburahin ko na. Sa harap mismo ni Jimmy Tan, binura ni Kenneth Wu ang recording sa kanyang telepono. Mabuti naman. Nang makitang nawala na ito, palihim na nakahinga ng maluwag si Jimmy Tan. Masaya po akong makipag-ugnayan sa inyo. Sana po ay magkita pa tayo at magtulungan sa susunod. Pagkasabi nito, inilagay na ni Kenneth Wu ang tseke at naghandang umalis. Ngunit hinaranggan siya ni Jimmy Tan, at malamig na banta ang narinig niya, akala mo ba tapos na ang lahat sa 10,000,000 iyan? Kung ganoon po, ano pa po ang gusto ninyo? Batang walang modo, humamon ka pa sa akin. Gagawin kong mas masahol pa ang buhay mo kaysa sa kamatayan. Gusto niyo po ba akong saktan, Boss Jimmy? Siyempre naman. Nagngingit-ngit si Jimmy Tan na parang galit na leon at banta, hindi magtatagal, ipapahamak ko ang pamilya mo at iiwan silang walang pag-asa, hindi ka na makakagalaw ng maayos, at hindi ka rin makakamatay ng payapa. Nako, ayoko po nang tinatakot lang. Muli na namang kinuha ni Kenneth Wu ang telepono at pinindot ang pagpapatugtog. Oo.
Muling umalangaw-ngaw sa telepono ang boses ni Jimmy Tan na tumatahol. Nang marinig ito, lalong umitim at nagmukhang masama ang mukha ni Jimmy Tan. Sumigaw siya ng hysterical, hindi mo ba binura na iyan? Bakit naririnig ko pa rin? Ang binura ko lang po ay ang orihinal na kopya. Ito naman po ang tinatawag na backup. Iwinagayway ni Kenneth Wu ang kanyang telepono habang nakangiting tagumpay. Ikaw talaga. Halos sumabog sa galit si Jimmy Tan. Hindi niya inakalang may itinago palang kopya pa ang binata. Itinuro niya si Kenneth Wu na parang nawawala na sa sarili at nagmura, napakawalan diya mo talaga. Kapag ang kaharap ko ay kasing dumi mo, kailangan ko ring gumamit ng paraang hindi malinis. Nakangiting sagot ni Kenneth Wu. Ikaw. Wala nang nasabi pa si Jimmy Tan. Hindi niya akal ang ganito kalalim ang plano ng batang nasa harap niya, at pinaglaruan lang siya ng husto. Hindi niya inakalang ang pinuno ng tanyag na Yiming Group ay mapapahamak sa ganitong paraan dahil lamang sa isang binata, napakahirap tanggapin at puno ng galit ang kanyang puso. Boss Jamie, bibili pa po ba kayo ng backup na ito? Tanong ni Kenneth Wu habang itinataas ang telepono. Ako. Matagal na nagnitnit si Jimmy Tan bago mahinang ulong, bibilhin ko. Gaya ng kasabihan, mas mabuti nang gumastos ng malaki kaysa hayaang kumalat ang recording, kapag nangyari iyon, tuluyan ng masisira ang kanyang pangalan at kinabukasan. Hindi ko po ibinebenta. Ibinaba ni Kenneth Wu ang telepono at isinilid ang mga kamay sa bulsa, tila walang pakialam. Bakit hindi mo ibenta? Kung gusto kong ibenta, ibebenta ko. Kung ayaw ko, hindi ko ibebenta. Ikaw talaga. Tio Jeff, sa inyo ko na po ibibigay ang backup na ito. Ipinadala agad ni Kenneth Wu ang kopya kay Tio Jeff Liu at sinabi, kung sakaling maging bastos pa si Boss Jimmy sa inyo sa hinaharap, pwede niyo po itong ilabas. Napakaganda niyan. Labis na natuwa si Tio Jeff Liu. Lumapit siya kay Jimmy Tan at sinabing, matandang Tan, hawak ko na ngayon ang video ng pagtatahol mo. Kapag nangahas ka pang kalabanin ako, huwag mo akong sisihin kung ilalabas ko ito. Ikaw. Namula at umusok ang leeg ni Jimmy Tan sa galit, ngunit wala na siyang nagawa laban sa dalawa. Ilang dekada na siyang naglalakbay sa mundo ng negosyo, marami na siyang naranasang pagtaas at pagbaba, ngunit hindi niya inakalang darating siya sa ganitong sitwasyon. Noong una, ang layunin niya ay pabagsakin si Tio Jeff Liu. Ngunit ngayon, siya ang napahamak. Natatakot siyang baka hindi na siya makabangon pa sa hinaharap. Matandang Tan, huwag mo na akong guluhin sa susunod, paalala ni Tio Jeff Liu, bago lumingon kay Kenneth Wu, Kenneth, tara na. Sige po. Tumingin pa sandali si Kenneth Wu kay Jimmy Tan, umiling, at sumunod na kay Tio Jeff Liu palabas ng palikuran. Paglabas nila, hindi na maitago ni Tio Jeff Liu ang tuwa, ang tagal na mula noong huli akong ganito kasaya. Tingnan mo naman, halos sumabog na sa galit ang mukha ng matandang yan. Hindi po dapat tayo nagpapahuli sa mga ganyang makapangyarihan at tuso, sagot ni Kenneth Wu habang nakangiti rin sa tuwa ni Tio Jeff Liu. Talagang napakahusay mo. Ang dami mong diskarte, kahit ang matandang tulad ni Jimmy Tan ay napaglaruan mo ng husto. Itinaas ni Tio Jeff Liu ang kanyang hinlalaki bilang paghanga. Lalo kitang hinahangaan ngayon, Kenneth. Napakatalino mo at maayos kang kumilos, walang nasasayang na oras at hindi ka nagpapaliban. Tio Jeff, salamat po sa lahat ng natutunan ko sa inyo, magalang nang umiti si Kenneth Wu. Wala naman akong itinuro sa iyo na mga ganyang diskarte. Ang tiyo po ay isang matalinong veterano, kaya tinuruan niyo po akong maging matalino rin. Batang yan, puro kabiro. Pabirong kunwari ay nagalit si Tio Jeff Liu, tandaan mo, kapag tinawag mo akong matanda, baka hindi mo alam ang gagawin ko sa'yo. Tio Jeff, hindi po kayo pinupulaan, pinupuri ko po kayo. Batang maloko, ang tapang mo talagang magsalita. Biro lang po, huwag na po kayong magalit. Hindi naman ako ganoon kakuripot magalit. Nag-usap pa sila ng kaunti bago tuluyang umalis ng hotel. Bago umakyat sa sasakyan, biglang nagsalita si Tio Jeff Liu, Kenneth, may pagpupulong at inspection tayo bukas. Samahan mo ako. Oo naman po, wala rin naman akong gagawin, agad na sumang-ayon si Kenneth Wu. Dati ay wala siyang interes sa real estate, ngunit simula noong namuhunan siya sa Jade Garden kasama si Tio Jeff Liu, napagtanto niyang nakakaaliw pala ito. Hindi lamang ito malaki ang kita, kundi marami ring koneksyon at pagkakataon. Maaari itong maging karagdagang negosyo at makatulong sa kanya na magkaroon ng sapat na pondo. Ganoon ba? Halika sa bahay namin bukas bago tayo pumunta doon. Pagkatapos ng tanghalian, sabay na tayong aalis, paanyaya ni Tio Jeff Liu. Sige po. Walang dahilan si Kenneth Wu para tumanggi.
Alam naman niya ang ibig sabihin ng paanyaya, tiyak na ipapakilala o ipapares siya nito kay Jenny Leo. Magkita na lang tayo bukas. Pagkatapos magpaalam, sumakay na si Tio Jeff Leo sa kanyang BMW at umalis. Napangiti na lang ng mapait si Kenneth Wu at umiling. Pinaandar niya ang kanyang pulang sasakyan at umuwi na rin. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nakita niya si Yasmin Long na nakaupo sa sala at nagbabasa ng magazine, seryoso at nakapokus ang mukha. Magandang gabi po, Kalihim Long. Lumapit si Kenneth Wu at humiga sa sofa, sabay utos, halika rito at masahe mo ang likod ko. Lumingon si Yasmin Long at sumulyap kay Kenneth Wu, ngunit hindi nagsalita. Yumuko lang siya at nagpatuloy sa pagbabasa ng magazine. Kalihim Long, kinakausap ka ni Ben Xiao. Halika rito at masahe mo ang likod ko. Tinaasan ni Kenneth Wu ang kanyang boses at muling nagutos. Nagulat si Yasmin. Inilapag niya ang hawak na magazine sa mesa at malamig na sumagot, paumanhin po, binata, ako po ang inyong kalihim, hindi katulong. Ang dami mong sinasabi, mahirap bang masahehan ang likod ko? Hindi ko po alam kung paano. Ayos lang, tuturuan kita. Ikinuwadro ni Kenneth Wu ang kanyang mga binti, sadyang pinapahirapan ang sitwasyon, halika rito, igalaw mo ang kamay mo at tulungan mo akong kuskusin ang balikat at likod ko. Opo. Nagngingit-ngit si Yasmin, pinipigilan ang inis sa kanyang puso, at lumapit upang gawin ang sinabi. Napakasarap sa pakiramdam talaga. Umusog si Kenneth Wu sa sofa at humiga ng maayos, habang nakatingin kay Yasmin na parang sinusuri ito, mapala, umibig ka na ba? Natigil si Yasmin sa paggalaw, walang ekspresyong sumagot, hindi pa po. Sa edad mong ito, hindi ka pa nakaranas umibig. Naranasan ko na po. Kung ganoon, nakakalungkot naman. Umiling si Kenneth Wu na tila nagsisisi at sinabing may diin, sa edad mo, dapat ay nararanasan mo na ang pag-ibig. Hindi po ako interesado. Kung ganoon, ano ang hilig mo? Ako. Nag-isip sandali si Yasmin, sa huli ay umiling, hindi ko po alam. Nakakabagot ka naman, parang hindi ka nabubuhay. Pagkatapos sabihin iyon, inihilig ni Kenneth Wu ang mga binti sa mesa, Tara, tulungan mo akong kuskusin ang mga binti ko. Baka sa mga mata ni Yasmin ang pagkainip, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Umupo siya sa harap nito upang gawin ang utos, habang bahagyang namumula ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, pumasok si Logan. Nang makita niya ang eksena, agad siyang yumuko at humingi ng paumanhin po, binata, abala po, yata kayo. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at naghandang umalis. Teka lang. Tinawag siya ni Kenneth Wu, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pinapamasahe ko lang si Kalihim Long dahil masakit ang katawan ko, wala nang iba pa. Masakit lang pala ang katawan, akala ko naman. Bumalik si Logan, lumunok bago ituloy ang sasabihin. Baka naman may ibang ibig sabihin niyan sa inyo. Ahem. Umubo si Logan sa hiya. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kalala ang nararamdaman ko. Ikinumpas ni Kenneth Wu ang kamay para patigilan si Yasmin, pagkatapos ay tinanong si Logan, may kailangan ka ba? Binata, maaari po bang humingi ng ilang araw na pahinga? Kamakailan lang ay nakalabas na ng ospital ang kapatid ko. Gusto ko po sana siyang alagaan ng mabuti. Sige lang, walang problema. Masaya pa si Kenneth Wu nang marinig iyon, kung wala kayong matitirhan, maghahanap ako ng malapit dito para madali mong maalagaan ang kapatid mo. Hindi na po, may matitirhan naman kami, tanggi ni Logan. Nahihiya siyang magpabigat pa. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Salamat po. Ipagbalik mo na lang ako sa kanya, dadalawin ko rin balang araw. Maraming salamat po, binata. Mag-iingat po kayo, paalam ni Logan at umalis na. Nang makaalis si Logan, lumingon si Kenneth Wu kay Yasmin, bakit ka tumigil? Ituloy mo na. Binata, pasensya na po. Sumasakit na ang braso ko. Umiiwas si Yasmin, ayaw na niyang hawakan pa ito dahil sa labis na pagkailang. Sakit ng braso mo. Opo. Kung ganoon, huwag mo nang ituloy ang masahe sa likod ko. Salamat po, maluwag na nakahinga si Yasmin. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Kenneth Wu ay lalong nagpagulo sa kanya. Halika rito, maupo ka. Tinapik ni Kenneth Wu ang upuan sa tabi niya at seryosong sinabi, natuto ako ng ilang paraan ng masahe na makakatulong sa sakit ng braso mo. Mapapaganito ang pakiramdam mo. Ha! Lalong nag-alala si Yasmin. Akala niya ay nakaiwas na siya, pero siya pa ang masasahihin. Matapos sandaling matigilan, tumanggi siya, binata, huwag na po, hindi naman po, ganoon kalala ang sakit. Tama na ang pagtanggi, maupo ka na. Binata, talagang hindi ko po kailangan. Bakit? Hindi mo ba pinaniniwalaan ang kakayahan ko? Ako.
Wala na siyang nagawa kundi sumunod at maupo. Iunat mo ang mga braso mo, utos ni Kenneth Wu na parang isang dalubhasang manggagamot. Opo. Sumunod si Yasman. Huwag kang kabahan, mag-relax ka lang. Dahan daw ang hinawakan ni Kenneth Wu ang braso niya at pinindot ng maingat. Sinimulan niya sa balikat pababa ayon sa mga natutunan niya sa mga librong medikal, ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ito. Ah! Napasigaw si Yasman. Nang mahawakan siya, parang dinapuan ng kuryente ang buong katawan niya at nanginig siya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing hinahawakan siya ng binata, may kakaibang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan noon. Ayos ka lang ba? Akala ni Kenneth Wu ay masyadong malakas ang diin niya, kaya agad niyang binitawan at nag-alala. Ayos lang po, sagot niya sa loob-loob, pinilit na maging kalmado ang mukha. Huwag kang matakot, magtiwala ka lang. Lumapit pa lalo si Kenneth Wu at mas pinagbuti ang ginagawa. Unti-unting nasanay si Yasman. Laking gulat niya na lalong gumaan ang pakiramdam niya habang pinipindot ito. Hindi niya inakalang napakahusay pala talaga ng binata. Sige, tapos na. Pagkalipas ng mahigit 20 minuto, tumigil na si Kenneth Wu, maligo ka na at lagyan mo ng langis o gamot ang mga braso mo bago matulog. Siguradong gagaling ka bukas. Salamat po, binata. Iginalaw ni Yasman ang braso at talagang gumaan na ang pakiramdam nito, pati na rin ang kanyang buong katawan. Kapag kailangan mo pa ng tulong, nandito lang ako. Tutulungan kitang gumaling, mayabang na sabi ni Kenneth Wu. Opo, maliligo na po ako. Gusto mo bang tulungan pa kita? Ikaw. Gusto sana niyang magreklamo, pero pinigil na lang niya. Tumingin na lang siya ng masama at tumalikod patungo sa kanyang silid. Hahaha. Napangiti na lang si Kenneth Wu. Pagkatapos umalis ni Yasman, tumayo na rin siya at pumasok sa silid-aklatan upang magbasa at mag-aral pa. Tahimik na lumipas ang gabi. Maagang gumising si Kenneth Wu kinabukasan bago pa sumikat ang araw upang magsanay ng martial arts. Kahit wala si Logan, kailangan pa rin niya maging masigasig. Habang nag-eehersisyo, tumunog ang telepono, tumatawag si Murray Lee. Magandang balita po. Masiglang boses agad ang narinig niya, matagumpay na pumasok ang ating sistema sa merkado, at napakaganda ng naging tugon ng lahat. Mahusay naman iyan, nakangiting sagot ni Kenneth Wu. Boss Kenneth? Gusto niyo po bang pumunta rito? Magdiwang tayo ng sabay-sabay. Hindi na kayo mauna. Magdiriwang na lang kayo dyan, magsasanay pa ako dito, sagot niya at ibinaba na ang tawag. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng mas masigasig pa kaysa dati. Tumagal ang pagsasanay ng mahigit 2 oras, hanggang sa siya ay pagod at bas na sa pawis. Pagkatapos maligo at magbihis, muling tumunog ang telepono. Si Murray Lee na naman ang tumatawag. Pagkasagot, agad na nagtanong si Kenneth Wu, Mr. Lee, may magandang balita ba? Hindi po maganda. May nangyaring masama, garalgal at natatarantang sagot ni Murray mula sa kabilang linya. Nawala agad ang ngiti sa labi ni Kenneth Wu. Nagmadali siyang magtanong, sabihin mo agad, anong problema? Hindi pa nagtatagal matapos ilunsad ang ating bagong sistema sa merkado, inatake ito ng mga hacker at pansamantalang naparalisa. Paano nangyari iyan? Malamang po dahil sa sobrang ganda ng ating sistema, naiinggit ang iba. Magmadali kayo at ayusin iyan. Papunta na ako dyan. Ibiniti ni Kenneth Wu ang tawag at nagmadaling lumabas. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa Chanmo Technology, habang nadidaanan niya ang tahanan ni Tio Danny Liu. Nagkakagulo sa loob ng kumpanya. Lalo na ang mga teknisaya na abala sa pagharap sa pag-atake. Kumusta na ang sitwasyon? Agad na tanong ni Kenneth Wu kay Murray pagdating niya. Kaya na po nating kontrolin. Abala ang lahat sa pagpigil sa pag-atake. Sigurado po akong babalik din sa normal ang sistema. Mabuti naman. Medyo kumalma si Kenneth Wu, at muling nagtanong, sino ang may gawa nito? Mula po sa ibang bansa, dayuhang hacker pa. Inaalam pa natin ang detalye. Aba, ganyan ba? Lalong nagalit si Kenneth Wu nang malaman niyang dayuhan pa ang umatake. Boss Kenneth? Maupo muna kayo at uminom, alok ni Murray habang nag-aabot ng tubig. Huwag po kayong mag-alala, malalagpasan din natin ito. Kung may harang, susugod. Kung may baha, haharangin. Walang dapat katakutin, wika ni Kenneth Wu sabay ininom ang tubig. Pagkatapos huminga ng malalim, tinanong niya si Charles Yuan, kumusta naman ang 2 laro na binuo natin noon. Mahina po ang kita mismo sa laro, pero maganda ang simula ng pagbebenta ng mga kagamitan at karugtong nito. Siguradong malaki ang kikitain natin, nakangiting sagot ni Charles. Kapag halos handa na ang mga karugtong, maaari na kayong magsimulang bumuo ng bagong laro.
Siyempre, huwag ninyong pabayaan ang dalawang laro na iyon. Nauunawaan ko po. Hindi man ang paglalaro ang pangunahing negosyo, magandang tulong ito para mabilis tayong umunlad. Pagkatapos nito, nagbago ang tono niya, huwag kang mag-alala, tiyak na susuportahan ka ni Pangulong Lee. Oo, buo ang suporta ng kumpanya rito, agad na sumang-ayon si Murray. Salamat po, Boss Kenneth at Mr. Lee. Sisiguraduhin po naming palalaguin pa namin ang larangan ng laro at hindi magiging pabigat sa kumpanya, pangako ni Yuan Wangchun. Mabuti naman, tumango si Kenneth Wu. Ito ang inaasahan niya. Kung magiging pabigat lamang ang karagdagang negosyo, mauubos ang oras na dapat sana ay para sa sistema ng telepono, at iyon ang hindi dapat mangyari. Sa sandaling iyon, tumakbo palapit si Jordan Joe at masayang ibinalita, Boss Kenneth, Manager Lee. Matagumpay na po nating naibalik ang sistema. Mahusay. Itinaas ni Murray ang kanyang kamay bilang tagumpay. Pagkatapos ng sandaling pagdiriwang, nagtanong siya, nalaman na ba ninyong kumpanya ang nasa likod nito? Medyo matagal pa po yata. Imbestigahan ninyong mabuti at alamin kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Opo. Sumagot si Jordan at muling inutusan ang lahat na magtrabaho. Mas mahirap pa ang pagtukoy sa kalaban kaysa sa pagkukumpuni ng sistema, ito ang tunay na hamon. Habang abala ang lahat sa paghahanap ng impormasyon, biglang muling nasira ang sistema ng kanilang telepono. Boss Kenneth, Pangulong Lee. Inatake na naman po tayo. Halos maiyak na sabi ni Jordan Joe. Wala pang kalahating oras mula nang maayos, at bigla na naman silang inatake. Ano? Ulit na naman. Nawala ng pag-asa si Murray. Hindi niya akal ang 2 beses silang sasalakayin ng sunod-sunod sa maikling panahon. Ngunit nanatiling kalmado si Kenneth Wu. Tinanong niya si Jordan, pareho ba ang nag-atake? Opo, parehong ID at galing din sa ibang bansa. Mukhang naghahanap sila ng gulo, hinimas ni Kenneth Wu ang kanyang baba at nag-utos, itigil muna ang pagkukumpuni. Unahin ninyong alamin ang lahat tungkol sa kalaban. Opo. Nang magsimula silang magtrabaho, may lumabas na itim na kahon sa computer, mensahe mula sa hacker. Nakita niyo po ba iyon? Tanong ni Kenneth Wu. Puno ito ng mga komplikadong kodigo. Iintindihin ko po, sagot ni Jordan habang mabilis na pumipindot. Maya-maya ay nabasa na niya ito, sabi nila, basura raw ang sistema natin at tinatawag tayong mga basura mula sa China. Kainis. Biglang nagalit si Kenneth Wu. Hindi niya akalaing gagamitin nila ang kanilang galing para manghamon at manginsulto ng ganyan. Nag-isip siya sandali at nagtanong, kaya ba nating sumagot sa kanila? Madali lang po iyan. Hawakan natin ang sistema nila at magpapadala ng mensahe, kumpiyansang sagot ni Jordan. Sige. Ito ang sabihin mo, mga duwag kayo. Magpakatapang kayong lumabas at huwag magtago sa dilim. Ipakilala ninyo ang inyong pangalan at harapin nyo kami ng patas. Sige po. Mabilis na nagtrabaho si Jordan at nakapasok sa sistema ng kalaban sa loob ng 10 minuto, at doon iniwan ang mensahe ni Kenneth Wu. Lumipas ang 10 minuto, at may lumabas na bagong kahon na puno ng kodigo. Isinalin ito ni Jordan, sabi nila, sila raw po ang KBT sa ilalim ng kumpanyang Dugo Wangki. Nanghamon pa silang gawin daw natin kung ano ang kaya natin, at sinabing patuloy pa rin nilang aatakihin tayo. Dugo Wangki. Kilala ko ang kumpanyang iyan. Kinuha ni Kenneth Wu ang telepono at tinawagan si Yasmin Long, kalihim Long, alamin mo ang lahat tungkol sa kumpanyang Dugo Wangki. Dugo. Tila nagulat si Yasmin sa kabilang linya. Hindi niya inakalang magkakaroon ng kaugnayan ng maliit na kumpanya ng binata sa isang dayuhang negosyo. Bakit, mahirap ba? Wala pong problema, binata. Sandali lang po. Mas maaga, mas mabuti. Tawagan mo ako kapag nakuha mo na ang impormasyon, ibinitin niya ang tawag. Lumingon siya kay Jordan, hayaan mo muna silang makatikim ng sagot. Ipaglaban mo ako. Sige po. Agad na sumagot si Jordan at muling sumalakay sa sistema nila upang magpadala ng matitinding sagot. Ganoon nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang labanan sa pagitan ng 2 panig, isang internasyonal na palitan ng mensahe at hamon gamit ang kanilang husay sa teknolohiya. Hindi direktang nakibahagi si Kenneth Wu sa palitan ng masasakit na salita, kundi lumapit sa bintana at tumitig sa malayo habang nag-iisip ng malalim. Sa ngayon, ang kumpanya ay puno ng mahuhusay na mananaliksik at programmer, ngunit wala silang sariling pangkat ng mga dalubhasang hacker. Nagbigay ito ng mahalagang aral sa kanya. Mukhang kailangan pa rin ng kumpanya ng sarili nitong pangkat ng mga pandaigdigang antas na hacker, mga taong handang lumaban kapag sila ay inaapi. Gayunpaman, bihira lamang ang mga ganitong napakahusay na hacker sa buong mundo, at hindi madaling makahanap ng ganitong uri ng talento.
Habang nagmumuni-muni siya, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Nakita niyang si Yasman Long ang tumatawag, kaya agad niya itong sinagot. Kalihim Long, nakuha mo na ba ang impormasyon? Opo, nakuha ko na po. Ikwento mo na ang tungkol sa pinagmulan at kalagayan ng Wanky Company. Ang Wanky Company ay isang kumpanya ng teknolohiya sa Durgwo. Halos kasing laki ito ng Chanmo technology ninyo, ngunit mayroon silang dalawa sa pinakamahuhusay na hacker sa buong mundo. Madalas nilang ginagamit ang maruruming paraan upang patahimikin ang kanilang mga kakumpetensya, detalyadong paliwanag ni Yasman. Sa lakas ng pamilya Wu, kaya ba nating pabagsakin ang kumpanyang iyan? Walang problema po. May sangay din ang pamilya Wu sa Durgwo, at magagamit natin ang mga koneksyon doon upang pigilan at wasakin ang Wanky Company. Sigurado ka ba rito? Tiyak na po. Mabuti. Bibigyan kita ng 2 oras para ayusin at tuluyang lutisin ang usapin tungkol sa Wanky Company. Opo. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Pagkatapos sabihin ito ay ibinabana ni Kenneth Wu ang telepono. Matapos mag-isip sandali, lumingon siya kay Jordan Joe at nagutos, sabihin mo sa Wanky Company na papatayin ko ang kanilang negosyo sa Durgwo sa loob lamang ng 2 oras. Ito po. Nag-alangan si Jordan. Hindi niya matukoy kung nagbibiro lang ba si Boss Kenneth, kaya hindi siya agad nakakilos. Alam niyang napakalakas ni Boss Kenneth, pero ang Wanky Company ay dayuhang kumpanya. Gaano man ito kalakas, tila imposibleng madaling masira ang isang ganitong kumpanya sa ibang bansa. Maging sina Murray Lee at Charles Yuan ay nagpakita rin ng pagdududa. Matapos ang ilang sandali, nagtanong si Murray, Boss Kenneth, seryoso po ba kayo? Siyempre, totoo ang sinabi ko, mariing pagtugon ni Kenneth Wu nang may seryosong mukha. Totoong sisirain ninyo ang Wanky Company. Tama. Ngunit nasa ibang bansa ang pundasyon nila. Paano po natin sisimulan? Huwag kayong mag-alala, may sarili akong paraan. Pero, tama na ang usapan, hindi na nagpaliwanag pa si Kenneth Wu. Muling inutusan si Jordan, gaya ng sinabi ko, iparating mo iyan sa kanila. Ito po. Nag-alangan pa rin si Jordan. Ayon kay Boss Kenneth, mawawala ang Wanky sa loob ng 2 oras, kung hindi naman ito mangyayari, hindi ba sila lalong mapapahiya? Ngunit nang makita ang tiyak na tingin ng kanyang amo, wala na siyang nagawa kundi sumunod at ipinadala ang mensahe sa sistema ng kalaban. Lumipas ang 10 minuto at may dumating na tugon. Isinalin ito ni Jordan at iniulat, Boss Kenneth, tinuwanan lang nila tayo. Sabi nila hindi daw natin alam kung gaano kalawak ang mundo. Huwag niyo silang pansinin, pagputol ni Kenneth Wu. Ang mahalaga ay ayusin ninyo ang sistema ng telepono natin. Ano na ang kalagayan? Opo, inaayos na po namin. Sumando si Jordan sa harap ng computer at nagtrabaho, ngunit may halong pag-aalala sa kanyang puso. Maya-maya pa, may natanggap silang mensahe mula sa Wanky, puro pangungutya at pang-iinsulto lamang. Dahil sa utos ni Boss Kenneth, nagkunwari na lang silang hindi ito nakita at nagpatuloy sa pagkukumpuni. Inabot ito ng mahigit 1 oras bago tuluyang bumalik sa normal ang sistema. Gayunpaman, nanatiling balisa ang lahat sa takot na muling salakayin sila. Lumipas pa ang kalahating oras at nanatiling matatag ang sistema, dito pa lamang nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa sandaling iyon, may lumabas na bagong mensahe sa computer ni Jordan. Pagkatapos isalin, halos tumalon siya sa tuwa at iniulat, Boss Kenneth. Ang Wanky Company ay kusang lumapit upang humingi ng tawad. Nagmamakaawa silang huwag na natin silang ituloy. Nang marinig ito, parehong namangha sina Murray at Yuan Wangchun. Hindi nila akal ang dating mayabang na kumpanya ay magbababa ng sarili at hihingi ng awa. Talaga. Bahagyang ngumiti si Kenneth Wu, tila inaasahan na niya itong mangyayari. Gaya ng sabi ko, mawawala sila sa Durgwo sa loob ng 2 oras. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Murray. Kayo po ba talaga ang nagpabagsak sa kanila? Oo. Diyos ko. Sabay na bulalas ng 3. Hindi nila maisip kung paano nagawang wasakin ni Boss Kenneth ang isang dayuhang kumpanya sa loob lamang ng maikling panahon. Dati ay akala nila ay sa lusaw lamang siya makapangyarihan, pero ngayon ay nalaman nilang abot hanggang sa ibang bansa ang kanyang impluwensya. Lalo silang humanga at nagkaroon ng matinding paggalang sa kanya. Ito ang tunay na husay, ang pagtukoy ng tagumpay kahit sa malalayong lugar. Laging tandaan, lumingon si Kenneth Wu sa kanila at seryosong sinabi, walang mangangahas na tapakan ka kung palalakasan mo ang iyong sarili. Sikapin nating palawakin at patatagin ang kumpanya, hanggang sa matakot ang lahat ng dayuhan sa atin. Tama po kayo. Ipagtatagumpay natin ang ating kumpanya. Sigaw ni Murray habang itinataas ang kanyang kamao. Muli ay may dumating na mensahe.
Isinalin ito ni Jordan, humihingi pa rin sila ng tawad at nangakong hindi na muling guguluhin o aatakihin ang ating sistema. Bukod pa rito, magbabayad daw sila ng 10 milyong dolyar bilang kabayaran sa pinsala, basta't itigil na natin ang lahat ng ito. Sabihin mo sa kanila, utos ni Kenneth Wu, huwag niyong isipin na madali ninyong matapakan ang mga taga-Huaxia. Ang lakas ninyo ay walang saysay kung harapin nyo kami ang hindi nyo kailanman kayang sukuran. Agad na ipinadala ni Jordan ang mensahe. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang Wangki Company. Hindi na sila nang ahas na atakihin ang sistema o mga pipa ng mga taga-Huaxia. Tunay nilang natutunan na hindi dapat hamanin ang mga taga-Huaxia, lalo na kapag ito ay nagalit na. Sa ganitong paraan, mabilis na nalutas ang krisis, at muling naging maayos at matatag ang takbo ng kumpanya. Matapos malutas ang problema sa pag-atake sa sistema ng telepono, akmang yayayain na sana ni Kenneth Wu ang mga tauhan ng kumpanya na kumain sa labas nang biglang tumunog ang kanyang telepono, si Jeff Liu ang tumatawag. "Tio Jeff, may kailangan po ba kayo?" Pambungad na tanong ni Kenneth Wu. "Kenneth, kahapon nangako kang pupunta kayo sa bahay namin para magtanghalian, bakit hindi ka dumating?" May halong tampo ang boses ni Jeff Liu sa kabilang linya. Magtanghalian. Doon lang naalala ni Kenneth Wu ang usapan noong nakaraang araw, pumayag siyang pumunta sa bahay ni Tio Jeff para kumain. Naging abala lang siya sa kumpanya at nakalimutan niya ito ng tuluyan. Agad siyang nagpaliwanag, "Pasensya na po, Tio Jeff. Nagkaroon po ng biglaang problema sa kumpanya, inasikaso ko lang ang krisis kaya nakalimutan ko ang usapan." "Naayos na ba ang lahat?" "Opo, tapos na po." "Mabuti naman. Halika na rito, naghihintay na kami." "Sige po, pupunta na ako." Ibinitin niya ang tawag at humingi ng paumanhin kay Murray Lee, "May pupuntahan pa akong personal, hindi na ako makakasama sa kainan. Kayo na po ang mauna." Pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas at inutusan si Tio Danny na ihatid siya sa mansyon ng mga Liu. Mahusay magmaneho si Tio Danny, kaya nakarating sila sa Chengnan-no. Isa sa loob lamang ng 20 minuto. Pamilyar na siya rito kaya hindi na siya naligaw pa. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Jeff Liu at ang kanyang pamilya na naghihintay, napakaganda at marangyan ng kanilang tahanan. "Kenneth." Binalaan siya ni Jeff Liu at masayang sinabi, "Malugod ka naming tinatanggap." "Sobrang formal niyo po, Tio Jeff, nahihiya naman po ako," napakamot ng ulo si Kenneth Wu. Nakaramdam siya ng hiya dahil iniimbitahan siya ng maayos pero muntik na niyang makalimutan. "Huwag kang mahiya, ituring mo na itong sarili mong bahay," tapik ni Jeff Liu sa braso niya. "Hindi pa handa ang pagkain, samahan mo muna si Jenny sa itaas para maglibot." "Iyan po." Gusto sana niyang tumanggi, pero naunahan na siya ni Jeff Liu na utusan ang anak, "Jenny, ituro mo muna sa kanya ang paligid sa itaas." Ang sabi ay paglilibot lang, pero ang totoo ay nagbibigay ito ng pagkakataong mapag-isa ang dalawa. "Sige po," hindi makatanggi si Jenny bilang host. Lumapit siya at sinabi, "Halika, ituturo ko sa iyo ang itaas." "Sige," tumango si Kenneth Wu at sumunod. Nakasuot si Jenny ng maikling palda at magaan na pampaganda, kitang-kita na naghanda siya ng maayos, na nagpapakita ng kanyang ganda at pagkadalaga. Habang umaakyat sila sa hagdan, hindi sinasadyang nasulyapan ni Kenneth Wu ang nasa ilalim ng palda ni Jenny. Agad siyang yumuko at umubo ng malakas. Ano ang nangyari? Lumingon agad si Jenny nang marinig ang ubo. "Wala po. Wala," hindi makatingin ng maayos si Kenneth Wu sa hiya. Napansin din ito ni Jenny, na mula ang kanyang mukha at dali-daling hinayla ang palda pababa, "Ikaw. May nakita ka ba?" "Wala po. Alam kong nakita mo pero ayaw mo pang aminin." Kinagat ni Jenny ang kanyang labi habang namumula sa hiya. Pinagsisisihan niyang suotin ang palda na iyon. "Hindi ko sinasadya yun," napakamot ulit si Kenneth Wu, hindi na makahanap ng tamang sasabihin. "Ganyan talaga kayong mga lalaki." Galit na sabi ni Jenny sabay talikod ng kaunti. "Mag-ingat ka na lang, baka may masilip ka pa ulit." Ako naman. Wala na siyang nagawa. Hindi sinasadya ang nangyari pero parang mali pa rin siya sa paningin nito. Sa huli ay tumahimik na lang siya at naunang umakyat. Wala namang espesyal sa itaas, ilang kwarto lang ang naroon. Malinaw ang layunin ni Tio Jeff, nais niyang makilala pa niya ang anak at mapag-usap sila ng walang ibang kasama. "Ito ang kwarto ko," binuksan ni Jenny ang isang malaking silid. "Tuloy ka, maupo ka." Napakalinis at napakaganda naman, pumasok si Kenneth Wu at umupo sa sofa. "Anong gusto mong inumin?" "Kahit ano po." Kung ganoon, kape na lang, naghanda si Jenny at inilagay ito sa harap niya bago umupo sa tabi niya. "Ang bango naman." Sumingot si Kenneth Wu at ngumiti. "Napakasarap at nakakaaliw."
Siyempre, galing pa sa ibang bansa ang kape na iyan. Hindi po ang kape ang tinutukoy ko, kundi kayo. Ha! Nagulat si Jenny at pinanangitan siya ng tingin. Akala ko pa naman ay tapat ka, ganyan ka rin pala magbiro. Totoong sinasabi ko po, paliwanag ni Kenneth Wu. Ang amoy niyo po ay kapareho ng kwarto niyo, payapa at komportable. Muling sumingot siya ng malalim. Talaga. Lalo namang ngumiti si Jenny. Opo, tumango siya. Halos malunod na ako sa bango niyo. Kenneth, seryosong tanong ni Jenny, ganyan mo bang sinasabi sa lahat ng babae? Hindi po. Hindi ka mukhang tapat, umirap siya ng kaunti. Bakit hindi mo ako kinausap nitong mga nakaraang araw? Dahil po noong huli ay nagalit kayo sa akin, natakot akong galit pa rin kayo, nahihiyang sagot ni Kenneth Wu. Naalala niyang hindi siya pinansin noong kaarawan nito at umalis pa ito ng galit. Yamakap si Jenny sa kanyang dibdib at tumingin sa kanya, alam mo bang inisip kong hindi ka nahihingi ng tawad? Pasensya na po. Ngayon alam mo na ba kung bakit ako nagalit? Hindi ko po alam. Ikaw talaga. Napabuntong hininga si Jenny at ngumiti ng bahagya. Sa totoo lang, wala lang iyon. Hindi naman ako ganoon kap-icon. Bihira po kayong makita na ganyan kab-8, same time na sabi ni Kenneth Wu. Sa paningin niya ay maamo at magalang si Jenny, hindi katulad ng ibang mayayamang anak na mapagmataas. Ibig sabihin, masama ang ugali ng iba. Oo naman po. Marami ka palang kilalang babae ah. Hindi naman po. Kahit nagdedepensa ka pa, nakakatawa ka pa rin, tumawa si Jenny ng malakas, na tila lalong nagpasaya sa buong silid. Maya-maya ay tumayo siya, maupo ka muna dito, bababa lang ako para tingnan ang pagkain. Sasamahan na po kita, ibinaba ni Kenneth Wu ang tasa at sumunod sa kanya. Sa sala ay may isang lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana at sapatos na gawa sa katad. Matipuno siya, matangkad, maputi, at mukhang maginoo. Nang makita siya, hindi magawang tumingin ng maayos ni Jenny Liu, at may halong pandidiri at pag-iwas sa kanyang mga mata. Ito ay si Junhui Chen, anak ng kaibigan ng kanyang ama. Matagal na niya itong nililigawan ngunit tinanggihan, at umalis pa ito papuntang ibang bansa. Mukha itong desente at maangas, ngunit sa totoo lang ay napakababa ng ugali, marami na itong ginawang kaiyahiyang bagay ng palihim. Habang pababa sila ng hagdan, akmang aahon sana ulit si Jenny para umiwas, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Jenny, bumaba ka na rito? Senadoryas ni Jeff Liu sa anak, sabay turo kay Junhui. Nakauwi na si Junhui. Halika, kamustahin mo siya. Magandang araw po, Kuya Junhui, napilitan na lamang siyang bumati ng may pilit na ngiti. Sa totoo lang, natatakot siyang makita ang lalaking ito, ngunit wala siyang magawa, hindi niya pwedeng sirain ang matagal ng pagkakaibigan ng kanilang mga ama. Jenny. Tila nagmamahal na aso na matagal nang noalay ang tingin ni Junhui habang mabilis na lumalapit. Ngunit nang makita niyang sumusunod si Kenneth Wu kay Jenny, biglang nagbago ang kanyang mukha at hindi nakapigil sa pagtatanong, ang lalaking ito. Tagapaglingkod mo ba? Kaibigan ko siya, si Kenneth Wu, paliwanag ni Jenny habang itinuturo ang binata. Isinama ko lang siya sa itaas para maglibot. Pumunta kayo sa kwarto mo. Lalong sumama ang ekspresyon ni Junhui. Sa kanyang kaalaman, maliban sa mga katulong, halos walang ibang lalaki ang nakakapasok sa ikalawang palapag, lalo na sa silid ni Jenny. Kahit siya na matagal ng kaibigan ng pamilya ay hindi pa nakakapunta doon. Paanong nagawa iyon ng estrangherong ito? Dito na siya naghinala na may espesyal na ugnayan ang dalawa. Opo, tumango si Jenny nang may katipid ng ngiti. Si Kenneth ay mahalagang panauhin natin. Inutusan po ako ni Itay na ituro sa kanya ang paligid. Talaga. Napanganga si Junhui. Bagamat hindi pa sila ganoon kalapit, malinaw sa kanya na gustong ipakilala ni Jeff Liu ang dalawa sa isa't isa. Tinitigan niya sandali si Kenneth Wu, pagkatapos ay iniunat ang kanang kamay na parang isang tunay na ginoo, ako si Junhui Chen, kababata at matalik na kaibigan ni Jenny. Sinadya niyang idiin ang salitang, kababata, upang ipamoko na mas matagal at mas malalim ang kanyang ugnayan kay Jenny. Ikinagagalak po kitang makilala, nakipagkamay pa rin si Kenneth Wu kahit ramdam niya ang puot sa mga mata ng kausap. Bilang panauhin, hindi niya pwedeng ipahiya ang pamilya Liu. Lahat kayo ay mga kaibigan ko, kaya welcome kayo dito. Handa na ang kainan, halina kayo, paanyaya ni Jeff Liu. Mauna na po kayo, yumuko pa si Junhui ng maayos, tila napakagalang na tao. Huwag na kayong magpormal. Halina at maupo na tayo, nauna nang naglakad si Jeff Liu patungo sa kainan. Sumunod sina Junhui, Kenneth Wu, at ang pamilya Liu, habang si Jenny ay nasa hulihan. Napakaraming masasarap na pagkain sa mesa, mahigit 20 putahe.
Ngunit sa pagdating ng hindi inaasahang bisita, nawala ng gana si Jenny. Nang makaupo ang lahat, itinaas ni Jeff Leo ang kanyang baso. Una sa lahat, salubungin natin ang ating mga panauhin. Inumin natin ito. Sa inyo po, Tio Jeff, sumagot si Junhui. Itinaas ang baso, at ininom ito ng tuluyan. Sumunod din ang iba. Matapos ang unang tagay, binuksan ni Junhui ang isang supot at iniabot ito kay Jeff Leo. Regalo ko po ito sa inyo. Huwag niyo na po isipin ang halaga, sana ay tanggapin niyo. Alam niyang kung nais niyang mapang-asawa si Jenny, kailangan muna niyang mapasaya ang ama nito, si Jeff Leo ang may huling salita. Kaya naghanda siya ng napakamahal na regalo. Mga diamanteng galing sa Timog Aprika. Namangha si Jeff Leo nang makita ang laman. Ngunit umiling siya, Junhui, masyadong mahal ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tanda lang po ito ng aking paggalang. Sana po ay huwag niyo nang tanggihan, tumayo si Junhui at inabot ito ng 2 kamay. Kung ganoon, sige na nga, tinanggap na rin ito ni Jeff Leo. Sigurado ka bang hindi masyadong mahal? Wala po iyan, ilang 10 milyon lang naman, sagot ni Junhui, sabay lumingon kay Kenneth Wu. Ikaw po, Mr. Wu, magkano sa tingin niyo ang halaga nito? Sinadya niya itong itanong una, upang ipagmalaki ang kanyang yaman, at pangalawa, upang mapahiya si Kenneth Wu. Sa tingin niya ay simple lamang ang suot ng binata at tiyak na walang alam sa mga mamahaling hiyas. Tinitigan ni Kenneth Wu ang mga diamante at ngumiti, sa palagay ko, nasa ilang 10,000 piso lang ang halaga nito. Nagbulungan ang pamilya Leo. Akala nila ay talagang walang alam si Kenneth Wu, 10 milyong diamante ang tinawag niyang 10,000 lamang. Maging si Jeff Leo at Jenny ay napatingin sa kanya. Bakit niyo naman po nasabi iyan? Tanong ni Junhui nang may mapagkunwaring ngiti, habang lihim na natutuwa sa isiping mapapahiya na ang karibal. Inabot ni Kenneth Wu ang supot at sinuri ito ng maingat, ito ay mga diamanteng BS2 lamang. Ang hiwa ay karaniwang gawa sa pool, at ang kulay at linaw ay pangkaraniwan din. Nasa 70,000 yuan lang po ang halaga nito. Lahat ay namangha. Hindi nila inakalang may alam pala si Kenneth Wu sa mga hiyas, at napakatumpak pa ng kanyang sinabi. Natigilan si Junhui. Hindi niya akal ang magkakaroon ng ganitong kaalaman ang binata. Ngunit naniniwala pa rin siyang minamaliit lang ito ni Kenneth Wu, binili niya iyon ng higit 50 milyon, may sertipiko pa at sinuri pa sa Timog Aprika. Mr. Wu, talagang nagkakamali ka, itinuro ni Junhui Chen ang supot ng mga diamante at buong kumpiyansang sinabi. Ang 10 diamante ko ay tiyak na hindi bababa sa 50 milyon. Hindi po. Ang halaga niyan ay hindi lalampas sa 70,000 yuan, mariing tugon naman ni Kenneth Wu. Dati ay nakapag-aral siya sa ilalim ng isang kilalang dalubhasa, at naging interesado siya sa mga hiyas kaya natutunan niyang tumukoy ng mga ito. Hindi siya magaling sa pinakamataas na uri, pero ang mga pangkaraniwan o mababang klase ay nakikilala niya agad. Ang hiwa ng mga diamanteng ito ay karaniwan, malabo ang kulay, at mababa ang linaw, mga ordinaryong hiyas lamang. Bakit mo nasabi iyan? Nagsimulang mag-alala si Junhui. Pakiramdam niya ay sadyang minamaliit lang ito ni Kenneth para mapahiya siya sa harap ng pamilya Leo. Hindi naman tayo magkakasundo sa pagtatalo. Mas mainam na kumuha tayo ng propesyonal na tagapagtatasa, iminungkahi na lang ni Kenneth Wu. Sige. Tatawagan ko na ang eksperto. Ito na nga rin ang plano ni Junhui. Kinuha niya agad ang telepono at tumawag. Kailangan niyang patunayan na totoo at mahal ang mga diamante, at higit sa lahat, kailangan niyang mapahiya si Kenneth Wu sa harap ng lahat. Naghintay ang lahat ng may pagkamausisa. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isang matandang lalaki na may dalang dilaw na supot, si Master Jin, isang respetadong dalubhasa at autoridad sa pagtatasa ng hiyas sa Timog China. Master Jin, halika po rito, sinalubong siya ni Jeff Leo. Naririnig ko na may kakaibang diamante kayo. Ipakita ninyo sa akin, diretsyong sabi ni Master Jin. Dito po, mabilis na iniabot ni Junhui ang supot. Sinuri ito ni Master Jin gamit ang lente, at pagkatapos ay ibinaba niya ang gamit. Tapos na ako. Paalam na po. Akmang aalis na siya. Master Jin, sandali po. Hinarang siya ni Junhui. Ano po ang masasabi ninyo sa mga diamante ko? Tunay na galing sa Timog Aprika iyan. Magkano po ang halaga niyan? Ipinakita ni Master Jin ang 2 daliri. Lumawak ang ngiti ni Junhui, 70 milyon po ba ang ibig niyong sabihin? Ehem. Umubo si Master Jin at umiling. Hindi 70 milyon, kundi 70,000 lamang. Ano? 70,000. Halos hindi makapaniwala si Junhui. Binili niya iyon ng 10 milyon at may sertipiko pa. Paano naging ganoon na lang ang halaga?
70,000, hindi hihigit pa, kinumpirma ni Master Jin. Magaspang ang hiwa, mababa ang kulay at linaw, at marami pang depekto. Pero may sertipiko po ito mula sa ibang bansa. Naku, binata, bamantong hininga si Master Jin, masyado ka pang bata. Natatakot akong naloko ka lang. Natigilan si Junhui. Doon lang niya napagtantong baka naisahan siya sa ibang bansa, akala niya ay napakamahal na hiyas ang nakuha niya, pero palpak pala. May kailangan pa po ako, paalam na, mabilis na umalis si Master Jin. Ay nalalayan siya ni Jeff Liu palabas, at pagbalik ay hindi niya napigil ang purihin si Kenneth Wu, napakahusay mo talaga, Ai-ho. Tama ka pala. Ang galing mong tumukoy ng hiyas. Tumango rin ang buong pamilya Liu. Maging si Jenny Liu ay tumingin sa kanya ng may paghanga, akala niya ay nagpapanggap lang si Kenneth, pero isa pala itong tunay na dalubhasa. Kaunti lang po ang alam ko, napakamot ng ulo si Kenneth Wu habang nakangiti ng mapagkumbaba. Tara na, kumain na tayo, kinuha ni Jeff Liu ang mga kubyertos. Nakita niyang nakatulala pa rin si Junhui kaya ay nalalayan niya ito, halika na, pamangkin. Tiyo, ako naman. Nagngingit-ngit si Junhui sa hiya at galit. Wala na siyang matakbuhan. Gusto niyang ipagmalaki at pasayahin ang pamilya Liu, pero sa halip ay nagmukha siyang tanga. Huwag ka nang mag-alala, tinatanggap ko na ito, itinago ni Jeff Liu ang mga diamante para takpan ang kahihiyan. Pasensya na po talaga, hiya na namang sabi ni Junhui. Alam niyang kahit anong sabihin pa ay nagmukha pa rin siyang mangmang. Ramdam niya ang tingin ng pamilya Liu, lalo na si Jenny, na puno ng pandidiri, habang ang tingin naman nito kay Kenneth ay puno ng paghanga. Tapos na muna ang usapang iyan, binago ni Jeff Liu ang paksa at nag-alok ng pagkain. Tikman mo ang espesyalidad namin dito. Masarap po talaga, sinamantala ni Junhui ang pagkakataon. Malaki na po ang ipinagbago ng China simula noong umalis ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jenny ng malumanay, Jenny, pwede ba kitang yayain mamaya? Ipakita mo naman sa akin ang mga bagong tanawin. Pasensya na po, wala akong oras, maingat na pagtanggi ni Jenny. Wala kang oras. Opo, si Kenneth ay mahalagang panauhin namin. Kailangan ko po siyang samahan, magalang ngunit matatag na dahilan ni Jenny. Nanlamig ang puso ni Junhui. Malinaw na mas inuuna pa ni Jenny si Kenneth kaysa sa kanya. Hindi na matiis ni Junhui Chen na matalo ng isang tila karaniwang binata gaya ni Kenneth Wu. Itinaas niya ang kanyang ulo at buong pagmamalaking sinabi, sa nakalipas na ilang taon, nagtrabaho ako bilang matataas na ehekutibo sa isang malaking dayuhang kumpanya. Ngayon ay nagbabalak akong mamuhunan at magtayo ng sariling negosyo dito sa China. Napakahusay naman. Tumango si Jeff Liu at ngumiti bilang pagpupuri. Ganyan ang dapat sa mga kabataan, matapang sumubok at hamanin ang mga bagong bagay. Hindi naman mahirap para sa akin ang magsimula. Sigurado akong mabilis kong mapapalago ang aking kumpanya, dagdag pa ni Junhui habang nakatingala, tila isa ng matagumpay na negosyante. Anong larangan ba ang balak mong pasukin? Maganda ang takbo ng industriya ng laro dito sa China, doon ako magsisimula. Magandang ideya iyan. Itinaas ni Jeff Liu ang kanyang baso. Sana ay maging matagumpay ka at makalikha ka ng sarili mong pangalan sa industriyang iyan. Salamat po, Tiyo, nagpasalamat si Junhui, sabay lumingon kay Kenneth Wu. Ikaw pala, Mr. Wu. Ano ang ginagawa mo? Katulad ni Jenny, nag-aaral pa po ako sa University of Technology, nakangiting sagot ni Kenneth Wu. Ah, estudyante ka pa pala. Halos mapabuntong hininga si Junhui sa ginhawa. Akala niya ay isa lamang itong mahirap na mag-aaral, paanong makikipagsabayan ito sa kanya at makikipagkompetensya kay Jenny. Inayos niya ang kanyang kwelyo at ngumiti ng mapagkumbaba, kung may kailangan ka man sa buhay, huwag kang maiyang magsabi, tutulungan kita. Salamat po sa inyong kabaitan, pero sa tingin ko ay hindi na kailangan, naunang sumagot si Jenny Liu bago pa makapagsalita si Kenneth. Sa katunayan, mas mayaman pa si Kenneth kaysa sa buong pamilya Liu. Ano? Mas mayaman pa sa inyo? Nanlaki ang mga mata ni Junhui sa hindi paniniwala. Nakasuot lang ito ng simpleng damit at walang mamahaling alahas, paanong nagiging mas mayaman pa ito sa pamilyang Liu na kilala sa negosyo ng lupa at ari-arian. Tama si Jenny, kinumpirma ni Jeff Liu. Sa ngayon, ang mga ari-arian ni Kenneth ay lumalagpas na sa 1 bilyong yuan, mas higit pa ito sa kabuuang halaga ng ating mga kumpanya. Talaga po. Lalo siyang nagulat, tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalang ang binatang minaliit niya ay higit pa pala sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding hiya, kanina pa siya nagmamalaki na tutulungan niya ito, pero siya pala ang mas nasa laylayan.
Huwag mong maliitin si Kenneth, pabulong na paalala ni Jeff Leo. Siya ay isang napakalakas na tao. Ako mismo ay humahanga sa kanya. Kung gayon, ano po ba ang mga negosyo ninyo? Tanong ni Junhui nang may pag-aalala. Marami po siyang pinagkakaabalahan, detalyadong paliwanag ni Jeff Leo. Mayroon siyang 2 tanyag na restaurant dito sa Luzhou, namuhunan din siya sa Jade Garden sa larangan ng real estate, may hawak siyang bahagi sa Seafood TV, at siya rin ang may-ari ng Chanmo Technology. Hindi ko akalain na ganyan kalawak ang inyong negosyo, napabulong na lang si Junhui. Akala niya ay matataas na ang kanyang nakamit, pero kumpara kay Kenneth ay tila wala pa siya. Kung gusto mong pumasok sa industriya ng laro, paalala ni Jeff Leo, makabubuting kumonsalte ka muna kay Kenneth. Siya po ba ay may alam din sa laro? Oo naman. Ang 2 larong binuo niya ay sikat na sikat sa buong Jiangnan at nangunguna pa sa mga listahan. Ang kita lamang mula sa mga iyon ay katumbas na ng aking kita sa loob ng 1 taon. Napangiti ng mapait si Junhui. Napagtanto niyang hindi sila magkapantay, mas malakas at mas maimpluwensya pa ang binata. Naramdaman niyang si Kenneth ay magiging matinding karibal, at lalo siyang nag-alala kung magkakaroon pa siya ng pag-asa kay Jenny. Ehem. Ubo ni Junhui at pilit na ngumiti. Tiyo, bigla kong naalala na may mahalaga pa akong gagawin. Aalis na po muna ako, babalik na lang ako sa ibang araw. Hindi na niya kayang manatili at patuloy na mapahiya. Pamangkin, hindi pa tayo tapos kumain, bakit nagmamadali ka? Nakita ni Jeff Leo ang hiya sa mukha nito ngunit hindi na lamang nagpumilit. Talagang kailangan ko na po, lumingon siya kay Jenny. Magkikita pa rin tayo, Jenny. Kuya Junhui, pasensya na po, ngumiti ng pilit si Jenny. Busy po ako sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw, wala po akong oras. Malinaw niyang ipinahiwatig na ayaw na niyang makipagkita pa rito. Ha! Natigilan si Junhui, lalo siyang nahiya. Ehem. Umubo si Jeff Leo at sinaway ng bahagya, Jenny, huwag kang ganyan magsalita sa kapatid mo. Huwag po kayong magalit, Tiyo, mabilis na nagsalita si Junhui. Kasalanan ko rin po. Tumingin si Jeff Leo sa anak at tumayo, huwag mo na siyang intindihin, pamangkin. Ihatid na kita. Sabay alalayan niya si Junhui palabas. Nang makaalis sila, nakahinga ng maluwag si Jenny at tinapik ang kanyang dibdib, sa wakas, wala na siya. Nakakatakot din naman siyang tumambay dito. Jenny, tanong ni Kenneth Wu, tila interesado siya sa iyo. Sinusubukan ka ba niyang ligawan? Mukha naman siyang maayos, pero wala talaga akong interes sa kanya. Kung gayon, sino ang gusto mo? Tumingin siya ng diretso sa kanya at sumagot, huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Wala naman akong pakialam, ngumiti si Kenneth. Ikaw talaga. Habang nagbibiruan sila, bumalik si Jeff Leo sa kainan at sinabing, tara na, ituloy na natin ang ating kainan. Tiyo Jeff, sa inyo po ang susunod na baso, itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang inumin at yumuko ng magalang. Sige, tanggapin ko iyan. Nagtama ang kanilang baso at sabay silang uminom. Nagpatuloy pa sila sa pagtatawanan at pag-inom, habang si Jenny naman ay palaging nagpapaalala kay Kenneth na huwag sumobra sa pag-inom. Itutuloy.